Sinako ako ng papa ko nung elementary ako kasi dahil sa kakulitan ko. Ganito kasi yun, guys. Oo. Natatawa ako, okay. Yung tita ko kasi, nakapatid ng mama, meron silang fish pond na malapit lang sa bahay namin. Tapos, marami akong mga kaibigan, yung mga kaedad ko, ganun, mga barkada namin. So, elementary ako noon, mga grade 5 ata ako noon, oo. Tapos kasi, nung gabi na yon is malakas yung ulan. Kakatapos kakatapos lang gawin yung fish pond na yon. And then, kinagabihan, umulan. So, perfect yun. Perfect na perfect. Kasi, syempre, may tubig na yung fish pond, oo. Tapos, nung time na yon is ako lang, tsaka yung kapatid ko na babae din, na bunso namin, 7 years old or 8 years old pa lang siya noon. So, maliit pa talaga. And ako, mga grade 5 na ako noon. Tapos, sabi ng papa ko, kasi nga diba, 3 lang kami. So, sabi ng papa namin, aalis daw siya. Kasi nga yung mama ko umalis, nagbibenta kasi ng mga kung ano-anong pwedeng pagkakitaan. And then yung mga kuya ko, and dati ko, busy-busy din sa kanilang mga buhay-buhay, ganito, ganyan. Ayan. So, yung papa ko nakasama namin, sabi niya sa amin, aalis daw siya. Malamang maghahanap buhay din yung papa ko. So, maghahanap din ng pera, gano'n. And then sabi niya sa akin, kasi nga ako yung mas nakakatanda. Dalawa lang kami ng kapatid ko, diba? Sabi niya, aalis daw siya. Hanap nga kasi ng pera, ayan. So, sabi niya sa akin, bago siya umalis, huwag daw kaming maliligo doon sa fish pond kasi madumi yung tubig. Sabi ko naman, oo, hindi kami maliligo doon. So, sabi niya sa akin is matulog daw kami kasi pagbalik niya, dadala daw siya ng tinapay or pagkain, basta merienda, ganon. Pero syempre, masaya ako, oo, naging masaya ako kasi ganon naman talaga pag umaalis yung papa at mama namin, nagdadala talaga ng pagkain yun. Kahit mumurahin ba, meron lang pasalubong sa amin, ganon. So, nang time na yun, kasi nga may tubig na nga yung fish pond, umalis na yung papa ko, di ba? Nakaalis na siya. Maya-maya siguro mga 10 minutes na bago siya makaalis. Narinig kong nagsisigawan, naghihiyawan. Sobrang saya. Oo, sobrang saya doon sa gilid. Hindi ko alam kung bakit. Pero nasa isip ko siguro yung mga kaibigan ko naliligo sa fish pond. Ganon! So ako na-confuse. Hindi. So, ako na conscious, ganon, basta chismosa ba? Oo. So, tinignan ko, lumabas ako, para malaman ko kung ano ba yung kaguluhan. Sobrang saya nila, mga te. Tapos, nga, umalis na nga ako. Tinignan ko nga. Tapos, hindi ko alam, sumama pala yung kapatid ko. Hindi nga ako nagkamali. Yung mga kaibigan ko, naliligo sila sa fish pond. Sobrang saya. Oo, grabe. Ang dami nila siguro, kasi marami talaga yung mga kabataan na kabatch ko ba, na mga kabarkada namin. Pero ngayon, parang hindi na kami magkakilala ngayon. So, ito na nga. Ang dami nila, mga siguro 10. Sobra. Syempre, sobrang ingay nun. Sobrang saya. Oo. Ako naman, hindi nga kami pinayagan. So, naupo lang ako sa gilid. Oo, pinanood ko lang sila. Yung kapatid ko, kasama ko din, nasa gilid din, nakaupo lang kami nanonood sa kanila. Sobrang saya nakikitawa na din kami sa kanila. Tapos, meron akong kaibigan na si Eric yung pangalan niya, na hindi ko talaga makakalimutan yung mga nangyayari noon. Di syempre nakaupo ako sa gilid, diba? Diyos mio, tinulak ako, So, dahil nga tinulak ang babaeng to, nahulog sa fish pond. Ayun na nga, nahulog sa fish pond. Sobrang kaba. Sobrang kaba na sobrang saya, Alam mo yon. Kasi nga gusto ko din talagang makisama sa kanila. Kasi nga, bata. Tapos, alam mo ba ang nangyari? Nahulog na nga ako, diba? Nagalit-galitan pa ako sa kanya kasi nga, pinagbawalan ako ng papa ko. Mapapagalitan, mapapalo ang babaeng to. So, ayun na nga, nahulog na nga ako. Naligo na lang ako, no choice na. Yung kapatid ko, naligo na din. Di sobrang saya, naligo na kaming dalawa, kaming lahat na mga kaibigan ko. Tapos, ang tagal na naming naliligo doon. Sobrang tagal na. Napasaya. Oo, enjoy na enjoy ang mga bata.
Hindi ko na namalayan. Sobrang ingay namin. Hindi ko na namalayan na nakarating na pala yung papa namin. Tapos, hinanap ako. Sigaw ng sigaw yung papa ko, hindi ko naman narinig, te. Ayun na nga, hinanap kami ng papa ko. Pumunta na daw siya sa kung saan sa ang kapitbahay namin. Tapos, kasi, bago siya makarating sa fish pond kasi, iikot pa kasi may gate. So, ayun na nga, hinahanap na nga ako ng papa ko. Tapos, hindi ko na malayan at hindi ko nakita na pala niya kami, na naliligo kami doon sa fish pond na yon. And then, nag-act normal lang siya and nag-act na walang alam, ganon. So, tawag pa rin siya ng tawag hanggang sa narinig ko na nga, tinatawag na nga ang pangalan ko. So, nung narinig ko na tinatawag na pala kami ng papa ko, dali-dali kaming umahon ng kapatid ko. Tapos, ang ginawa ko, dahil nga alam ko na nandyan na yung papa, so sa likod kami dumaan. Sa likod kami ng bahay dumaan kasi nandun yung, yung balon ba ng tubig, ganon. So, yun yung naging technique ko para hindi kami malaman na naligo kami doon. So, naligo daw kami sa balon. Yung iniigiban ng tubig, ganon. Tapos, yung papa ko, dumaan siya. Sabi niya, nandyan pala kayo. Sabi ko pa, oo, naliligo kami. Hindi ko naman kasi alam na matagal na niya pala kaming hinahanap and nakita na niya pala kami na naligo kami doon. So, okay pa. Akala ko okay. Akala ko nakalusot ako, te. So, pagkatapos naming maligo doon, nagbihis na. Tapos nang magbihis, tinawag kami ng papa. Pinalapit kami, oo. Sabi sa akin, "In kamuhali, in Tagalog, saan kayo galing?" Di sabi ko, naligo kami sa balon. Kasi akala ko nga hindi niya pa alam Kaya ayun, te, pinalo ako, te. Pinalo ako ng 1 to sawa, te. Kasi nagsisinungaling pa ako. Tapos alam nyo ba kung ano yung pinaka-worst sa nangyari? Pinalo na nga ako, sinilid pa ako sa sako. Isinako ako, te, oo. Yung kapatid ko, inutosan na kumuha ng sako, te. Tapos yung kapatid ko pa yung humawak ng sako, te. Para makapasok ako, te. Tapos alam nyo ba? Tinalian pa yung sako. Tinalian talaga ng papa ko yung sako, te. Tapos alam nyo, kasi may pagkain siyang dala. Kasi yun yung niya sa amin, tugon niya sa akin Pag uwi niya, magdadala ng pagkain. So, nagdala nga ng pagkain, hindi, parang pansit yata yun, tapos may tinapay. So, ako, te, iyak ako ng iyak kasi nga pinalo na nga ako, isinako pa ako. Tapos, te, ang saya nilang kumakain habang ako umiiyak. Nang sigaw ako, napalabasin ako, te, kasi sobrang hirap doon, ang init pa sa loob. Pero ewan ko, bakit, parang hindi talaga ako naririnig ng papa ko at ng kapatid ko. Sobrang unfair, di ba? Dalawa kami yung naligo pero ako lang yung pinagalitan. Kasi daw, ako yung mas nakakatanda. Dapat ako daw yung maging role model. Tama nga naman. Hanggang sa napagod na lang din ako kakaiyak. Tapos, te, nung narinig ko na yung boses ng mama ko na siguro parating na yung mama ko, umiyak ulit ako, te. Kasi para malaman ng mama ko na nandun ako sa sako, te. Sobrang iyak ko. Na para bang maawa ka sa akin, nandito ako, ma. Tapos ayun na nga, narinig ako ng mama ko na iyak ako. Sabi niya, nasan daw ako, bakit iyak ng iyak, anong nangyari sa akin? Tapos ayun, sigaw ako ng sigaw na nandito ako sa sako. Oo. Tapos ayun na nga, nang nalaman ng mama ko na nandun ako sa sako, di nag-away sila ng papa ko. Sobrang away nila, oo. Pero buti na lang, hindi talaga sila naghiwalay. Hindi lang sila nagpansinan ng ilang araw. Dahil nga ang kulit-kulit ko talaga, no, pasensya na. Kaya yun, hindi ko talaga makakalimutan yung mga nangyayari sa akin noon. Yung mga nangyari pala, yung mga nangyaring karanasan ko noon. Sobrang dami. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga istorya ko, mag-comment kayo. Okay? Yun lang muna, guys. And kung nagustuhan nyo yung storytelling natin, dagdagan natin yan. Marami ako niyan. True to life story pa. So, yan lang muna. Thank you for watching and thank you for pakikinig. Bye.